Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na mahagi ng tulong medikal at tubig sa mga apektado ng bagyong Tino. LTFRB magsasagawa ng konsultasyon sa buong bansa hinggil sa taas pasahe sa PUV. Very important witness, nakatakdang humarap sa BRC. CHED, nag-abiso ukol sa unauthorized graduate programs at diploma mills. Malaysia Friendship Cup 2025, aarangkada na sa November 22. At stone bus ni Rizal sa Paris, nawawala. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nakatakdang magsagawa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng public consultation sa buong bansa hinggil sa petisyon na taas pasahe sa mga Public Utility Vehicle o PUV. Ayon kay LTFRB Chair Atty. Vigor Mendoza II, naiintindihan nila ang hinaing ng PUV sector dahil na rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ilang spare parts ng sasakyan. Ipinag-utos na ni Mendoza sa LTFRB Regional Directors na isumite sa kanyang opisina ang magiging resulta ng konsultasyon kabilang ang mga rekomendasyon ukol dito. Kasunod nito, isusumite ng LTFRB ang kanilang rekomendasyon sa opisina ng Transportation Secretary sa November 17 para sa opisyal na desisyon ukol sa magiging pasahe. Samantala na mahagi na ng tulong medikal at iba pang pangunahing pangangailangan ang Department of Health o DOH sa mga residenteng apektado ng Bagyong Tino sa ilang lugar sa Visayas. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Aklan, nakapagpaabot na ang DOH sa mahigit 1,800 na pamilya ng hygiene kits at inuming tubig, gayon din ang nakaantabay na supply ng gamot na maaaring ireseta ng mga doktor para sa mga residenteng lumusong sa baha. Namahagi na rin ng gamot at hygiene kits ang kagawaran sa Leyte kasabay ng isinagawang medical assessment, health monitoring at disease surveillance upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa lugar. Tiniyak din nitong sapat ang supply ng mga gamot at malinis na inuming tubig sa Cebu at nananatiling alerto ang emergency response team upang agarang makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga residenteng apektado ng bagyo. Sa kaugnay na balita ukol sa Bagyong Tino, kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na pumalo na sa 66 na bilang ng katao ang naitalang patay sa Visayas at Mindanao bunsod ng Bagyong Tino. Pagkalunod umano ang sanhi ng kanilang kamatayan dahil sa lakas ng ulan at pagbaha sa mga apektadong rehiyon. Samantala, ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, nasa 387,000 na bilang ng mga residente ang nasagip at pansamantalang naninirahan sa mga evacuation center. Sa kaugnay pa ring balita, naghatid ng ready-to-eat food packs o RTEFs sa mga mangingisda na hindi nakapalaot ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bunsod ng Bagyong Tino. Kasabay nito, nakatanggap rin ng RTEF sa ang mga individual na na-stranded sa Mintak at Katayngan ports. Ito'y upang tiyakin na may sapat na pagkain ng mga individual habang hinihintay na magbalik sa normal ang biyahe. Para sa ating ulat panahon, mananatiling nasa typhoon category ang Bagyong Tino habang binabaybay ang West Philippine Sea ayon sa Pag-asa. Samantala makakaranas ng malalakas na hangin, pag-ulan at kidlat sa Palawan, Mindoro, Romblon at Western Visayas bunsod ng bagyo.
habang makakaranas naman ng maulap, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Metro Manila, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Negros Island Region, bunsod naman ng trough ng Bagyong Tino. Susunod sa News Force. Senator Alan Cayetano, suportado ang pagpupondo, gawing permanente at non-partisan ang ICI. Dalawang staff ni Saldico nakalabas na ng bansa ayon sa impormasyong natanggap ni Senator Lacson. Very important to witness, nakatakdang humarap sa BRC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.